Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Dabjar Vlogs. Sa video na ito na ginagawa ko, ay request to ng aking mga subscribers. Para matulungan ko kayo, kaya ginawa ko itong video. Para sa lahat na may gumagamit ng cellphone, na gumagamit ng mobile data or pocket wifi. If you are interested, please keep on watching. At huwag mag-skip na panoorin hanggang dulo. At bago ako magsimula, ay magpakilala muna ako sa inyo. Ako ay si Dabjar Vlogs. Ang YouTube channel na ito ay nagbabahagi ng mga online tips, tricks, and tutorial. At gumagawa ng mga content tungkol sa pagtanggal ng ads, viruses, Gmail file storage, at iba pang content na nandyan sa aking playlist. So ngayon, gusto kong makatulong sa lahat na may problema sa kung paano makatipid sa paggamit ng load. At makatipid na hindi madaling maubos. Kasi hindi natin ma-enjoy ang paggamit ng internet load. So ngayon, mag-start na tayo. May share akong tips and simple idea paano makatipid sa paggamit ng load. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 2 ways of idea na akin nalalaman para din makatulong sa mga tao na ng problema kung paano makatipid sa paggamit ng load. First idea na i-share ko sa inyo ay ang settings sa ating cellphone. First, itap natin ang settings. Ang pangalawa, itap natin ang SIM and SIM card. SIM and SIM card settings. Yun sa aking cellphone. Sa ibang cellphone, SIM card and mobile. At ang sunod, internet, itap natin ang data and security. Pagkatapos na tap ang data and security, ang susunod, tap natin ang data settings and data usage. At scroll tayo pataas. Hanapin natin ang data saver. Once na-open na yung data saver, kailangan natin yun. Pag sa inyo, tulad ng ganyan, naka-turn on, kailangan yung i-turn off para gagana yung settings sa ating cellphone. Once nagagana ang settings sa ating cellphone, ay makasave tayo, makatipid tayo sa load na ating pinapaload araw-araw. Kung wala sa settings ng inyong cellphone, ang ini-explain ko kanina, ay puntahan natin ang Play Store. Itap natin ang Play Store at dito sa search bar, itap natin ang Internet Data Saver Firewall Apps. Yan ang itap natin. Hindi pa kayo nakapag-download, kailangan kayo na mag-download at mag-install at i-open. Sa akin, itap ko itong Internet Guard No Rope Firewall. Yan ang na-install sa aking cellphone. At itap ko ang open. Pagkatapos sa tap ang open, pag sa inyo hindi pa naka-on, sa akin naka-on, automatic na. Ganyan, naka-turn off, kailangan nyo talagang i-turn on para gagana yung apps na ating ginagamit. At ang sunod, itap natin ang apps. Once na-tap lang ang apps, i-explain ko sa inyo kung paano ito gagamitin. Halimbawa, kapag gumagamit ka ng Wi-Fi, mobile data Wi-Fi, o pag ayaw nyong gumagana ang antivirus na yan, itap nyo ang parang symbol ng Wi-Fi. Once na-tap na yung symbol ng Wi-Fi, ay automatic binablock na yung antivirus na yan ang pagkain sa ating load. Hindi na madaling maubos, makatipid na tayo sa ating load. At pagkatapos, pag gumagamit lang kayo ng hindi Wi-Fi, hindi packet Wi-Fi, itong data lang sa ating cellphone, ito ang parang triangle, ang itap natin. Once naka-on na yung parang triangle, itong antivirus na yan, hindi na yan ginagana, naka-block na yun. Hindi na siya makakain sa load na nating niload araw-araw, pang internet. Kasi once naka-on na yung dalawa na yan, kahit gumagamit ka ng packet Wi-Fi or data lang sa inyong cellphone, ay automatic na talagang naka-block. Hindi na siya gumagana. Ang trabaho ng data saver, Internet Guard Data Saver.
makatipid na tayo sa ating load. Hindi na tayo laging naglo-load araw-araw. At i-minimize din natin. Halimbawa, may napansin kayo na malakas kumain na apps. Halimbawa, itong Google. Itong Google, araw-araw natin ginagamit yan. Halimbawa, nag-search tayo sa YouTube, Facebook, Instagram, or lahat na social media platform. Kailangan i-on lang natin yan. Automatic na yan. Hindi yan gagana ang apps na yan. Pag once na naka-on na yan. Yan lang ang advice. Ang importante, naka-on. Once naka-on na yan, ay automatic, nakasave na tayo ng ating load. Salamat sa inyong lahat sa panood sa aking video. Kung may mga comments, suggestion, and question, please i-write lang sa comment section para masagot ko kaagad. At huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at bell icon para updated ka lagi sa aking mga bagong upload. Salamat sa oras at pagtingin sa video. At sa mga gustong magpa-shout out, ay mag-comments lang kayo dyan sa comment section para ma-shout out ko kayo sa sunod kong upload. Bye-bye!